Bago po ako mag-start sa kwento natin ngayon, ay nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat. Yes po, sa inyong lahat na sumuporta sa Pink Diary. Dahil sa inyo, umabot na ng 1K views ang story natin na kahit ngayon lang. Grabe kayo. Sobrang na-touch po ako dahil may mga nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Maraming salamat din po sa 68 katao as of today, February 27, 2024, na hindi nagdalawang isip na pindutin ang subscribe button natin. Manifesting 1K subscribers by the end of Feb. Huy, walang ganon. Salamat po sa inyong suporta. Darating din ang araw na mas dadami pa tayo. Tiwala lang. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Sa mga gustong magpa-shoutout, lapag nyo lang po sa comment section ang mga pangalan nyo. Yun lang po. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Unang kita ko pa lang sa kanya ay nabighani na agad ako. Tawagin na lang natin siyang Cheska. Hindi ko na maalala kung anong taon ako natanggap sa kumpanya na yon. Basta matagal na panahon na. Unang araw ko pa lang sa trabaho ay nakuha niya na agad ang atensyon ko. Ewan ko, para akong tinamaan ni Cupido sa mga titig niya. Crush na crush ko yung mga mata niya, napaka-cute. Parang lagi nakasmile. Napaka-jolly din yung tao. Ang cute din ang boses niya. Mas matanda siya sa akin pero hindi halata sa kanya. Maliit lang kasi siya at baby face. Naging masaya ang mga araw ko sa bagong kumpanya dahil kay Cheska. Naisip ko pa ayos to. Masarap pumasok araw-araw dahil may inspirasyon ako. Ang problema lang may GF ako. Mahal ko ang GF ko kahit LDR kami at baliw na baliw ako sa GF ko ng mga panahon na yon. Si Cheska siguro parang ano ko lang, pampalipas oras. Hindi ko alam, basta ang alam ko lang ay crush ko siya. Hanggang dun lang yon kasi nga may GF na ako. Hanggang sulyap lang din ako kay Cheska. Mahiyain kasi ako at saka bago lang, kaya ang hirap sa akin na makipagkaibigan sa mga tao. Sinubukan ko siyang i-add sa Facebook. Hindi ko alam kung anong naisip ko at ginawa ko yon. Nang mga oras na yon, hindi ko naiisip na nag-cheat ako sa GF ko. As long as hindi ko nilalandi si Cheska. At never ko naman talaga siyang nilandi. In-accept naman niya yung friend request ko. Wala naman ako naramdaman na kilig. Alam kong crush ko siya pero hindi siguro ganun kalalim. Pero may time na kinikilig ako pag malapit siya sa akin. Wala nagfi-feeling teenager. Magulo ba? Naguguluhan na nga din ako pero yan talaga ang nararamdaman ko dati. Bale ganito. Pag nasa office ako at hindi ko ka-chat yung GF ko, ay crush ko si Cheska. Pero pag nasa bahay na ako at ka-chat ko si GF, ay hindi ko naiisip si Cheska. Basta ganon. Makalipas ang 2 taon, nandun pa din ako sa kumpanya na yon. Crush ko pa din siya na magkaroon ng bagong empleyado. Lesbian siya. Malakas ang dating niya. Pogi. Walang-wala ako. Hindi ko pala nabanggit. Single si Cheska at balita ako never pa siya nagkaka-boyfriend. Balik tayo kay Les. Ang bilis nila naging close ni Cheska. Magkapareho kasi sila ng department at napaka-friendly ni Les. Hindi katulad ko na sobrang mahiyain. At ito pa, di ba sabi ko malakas ang dating niya? Lalong lumakas ang dating niya nung sumayaw siya sa Christmas party namin. Lahat na ata ng dahilan para magustuhan ay nasa kanya na. Ilang buwan din na nakalipas nang mapansin ko na parang iba na yung closeness nilang dalawa. Nung una, in denial pa ako na magjowa sila kahit madalas ko na sila nakikita na magkasama at magkatabi. Madalas ding nakaakbay sila kay Cheska. Napaisip ako, baka nga magjowa na tong dalawang to. Na-confirm ko to nang madinig ko si Les na tinawag si Cheska ng baby. Sinenyasan pa niya si Les na tumahimik. Siguro dahil hindi pa ready si Cheska na malaman ng lahat na totoong may relasyon sila. Pero ako dahil malakas ang pandinig ko pag involved si Cheska, ay rinig na rinig ko yon. May konting ouch. Oo, alam ko namang nakakainis na ako dahil may GF na ako pero palihim pa din ako nagkakakrush sa iba. Hindi pa siguro ako seryoso talaga sa mga bagay-bagay na mga panahon na yon. Pero simula nang maging sila, simula nang malaman ng lahat ang relasyon nila, at naging sobrang PTA na sila sa office. Lalo na si Les.
Sila yung sobrang PDA. Simula nun ay unti-unti nang nawala ang pagkakrush ko kay Cheska. Yung kaunting sakit nung nalaman kong sila na ay hindi na lumaki. Hindi rin naman talaga ako sobrang nasaktan dahil may GF na ako. Nagpaka-busy na lang din ako sa GF ko at tuluyan ko nang kinalimutan si Cheska. Sa araw-araw na nakikita ko sila naglalampungan ay nasanay na din ako at tuluyan na nawala yung pagkakrush ko sa kanya. Nakakausap ko siya paminsan-minsan pero never kaming naging magkaibigan. Lumipas ang maraming taon, nag-resign na ako. Umuwi na ako dito sa probinsya at nagtayo na lang ng negosyo. Nakalimutan ko na si Cheska. Hiwalay na rin kami ng jowa ko dahil nakahanap na siya ng totoong may lawit. Nagkaroon ako ng bagong GF, pero naghiwalay din kami. Nakahanap din ng totoong may lawit. Mga babaeng to. Magjojowa ng less tapos sa huli, lawit din naman pala ang hahanapin. Nakakainis, diba? Pero siguro, yung iba sa inyo, ang sasabihin ay karma ko to dahil may GF na ako pero nagkakagusto pa din ako sa iba. Siguro nga karma ko na to. Aminado rin naman ako sa mga pagkakamali ko. Balik tayo sa kwento. Present time. Mag-iisang taon na din ako nagsa-self-love. May trauma pa ako sa last failed relationship ko. Recently lang, nakachat ko yung dati kong katrabaho na nag-resign na din. Ang dami namin na pagchismisan tungkol sa mga bagong pangyayari sa dati naming kumpanya. Nabanggit din niya na break na daw si Cheska at si Les. Nagulat ako dahil akala ko hindi na sila maghihiwalay dahil ang ganda naman talaga ng chemistry nilang dalawa. Dahil sa napagchismisan namin na yon ay napastok ako bigla sa Facebook ni Cheska. In-unfriend ko na nga pala si Cheska, matagal na. Pero dahil sa nalaman ko ay bigla akong naging interesado kung totoo bang hiwalay na sila. Parang totoo dahil ang dami niya ng post na hindi kasama si Les. Wala rin nagbago sa itsura ni Cheska, ganun pa din siya nung huli ko siya nakita. Cute pa din at parang hindi nagkakaedad. Ngayon napapaisip ako, may pag-asa kaya ako kay Cheska kung magpapapansin ako sa kanya. Hindi ko kasi alam kung magugustuhan niya ako dahil simpleng tao lang ako. Walang-wala ako kung ikukumpara sa ex niya.